Dylan, The Healer. 216 hanggang 22. Isa ay isa, dalawa ay dalawa. Kaya kahit si Troy Holmes na ang alkalde, hindi pa rin siya nangangahas na maging mapangahas sa harap ng no. Isa na pinuno ng kabilang partido sa lungsod, hindi pa banggitin na ang kabilang partido ay mula sa kabisera. Maaari bang maging simple ang ganoong uri ng lupa? Sabi ko, Old Holmes, hindi ka mabait. Bagamat saglit pa lang tayong magkakilala, magkaibigan pa rin tayo na magkatabi sa susunod na mga taon, tama? Ako, matandang Holmes, sabi mo, dapat ba kitang sumbatan? Gayunpaman, ang ganoong boses ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono, at si Troy Holmes ay natigilan. Sa totoo lang, hindi niya talaga akalain na biglang naging ganito kasigla ang kabilang partido. Kung hindi dahil sa malabo niyang pakiramdam na ang kabilang partido ay hindi madaling kontaken noon, at minamaliit niya ang mga lokal na opisyal na tulad nila, kung hindi man, kahit ito ay courtesy, ipaalam niya sa kabilang partido at magbigay ng kaunti. Pansinin. Siyempre, kung dumating man ito o hindi, ay negosyo ng kabilang partido. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit hindi niya ito sinabi noon ay dahil pakiramdam niya walang kwenta ang pagsasabi nito, at baka maging boring pa siya, kaya hindi niya ito sinabi. Ang malaking tao mula sa Dignified Capital Airborne ng kabilang partido ay talagang tinawag siyang Troy Holmes mismo para punahin, at tanungin siya tungkol sa kanyang kaarawan. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan na sa ilang kadahilanan, ang kabilang partido ay tila ganap na nagbago ang kanyang saloobin sa kanya. Dapat mong malaman na ang mga tao sa kanilang posisyon ay napakasensitive at makapangyarihan sa mga tuntunin ng pakiramdam at paghatol. Ang no. Isa na pinuno ng tangtang sa lungsod na ito ay nagawang baguhin ang kanyang saloobin kay Troy Holmes at umunlad patungo sa isang mas malapit na panig na walang alinlangan na ikinagulat at ikinatuwa niya. Sa sandaling naisip niya ito, agad niyang sinabi na nahihiya, tama ang sekretarya, dapat akong pamuuna at punahin. Noong una, ayaw kong maapektuhan ang iyong trabaho bilang sekretarya dahil sa aking mga personal na gawain. Pero kasalanan ko talaga. Sasama ako sayo. Nakangiting sinabi ni Zaiden, huwag, matandang Holmes, isa kang birthday star ngayong gabi. Paano mo masasabi ang mga salitang ito? Nasaan ka na ngayon, huwag mo akong pansinin, Zaiden, halika nang hindi inanyayahan, lumapit ka upang batiin at bumati. Ano? Secretary Trump, gusto mo bang pumunta ng personal? Natigilan si Troy Holmes nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi niya inaasahan na ang pagbati sa telepono ay hindi sapat at kailangan niyang pumunta ng personal. Ano? Gusto ni Secretary Trump na personal na ipag-iwang ang kaarawan ni Mayor Holmes. Tuwang-tuwa ang lahat ng naroon nang marinig ang balita. Dapat mong malaman na karamihan sa mga taong naruroon ay mga tao sa larangan ng politika. Siyempre, ang paraan upang bigyang kahulugan ng impormasyon ay mula sa pananaw ng isang abnormal na opisyal. Si Secretary Trump at Mayor Holmes ang no. Isa at no. Dalawa na pinuno ng lungsod. Makatuwiran na bagaman hindi kayang tiisin ng isang bundok ang dalawang tigre, mahirap magkasundo ng maayos. Ngunit ngayon, ang leader no. Isang ay handang personal na pumunta upang ipagdiwang ang kaarawan ni Mayor Holmes. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi bababasa, ito ay isang magandang aspeto, at ang mga benepisyaryo ay natural na ang mga direktang inapo na umaasa kay Mayor Holmes. Bakit, Old Holmes? Ayaw mong pumunta ako dito. Ang boses ni Zaiden ay nanggaling sa mikropono. Oo, syempre. Secretary Trump, maaari kang pumunta dito ng personal dahil minamaliit mo ako, Troy Holmes, maraming salamat. Hindi napigilan ni Troy Holmes na huminga ng malalim at nasa sabik na sinabi. Bilang isa sa mga kinatawan na nagsimula sa antas ng katutubo, siya, si Troy Holmes, ay sineseryoso si Zaiden na nagmula sa kabisera, at siya ay isang mahabang mukha, at hindi maiiwasan na siya ay labis na nasa sabik. Okay, yun lang. Pupunta ako ngayon. Nakangiting sabi ni Zaiden sa kabilang dulo ng telepono, at pagkatapos ay nakipagpalitan ng ilang salita kay Troy Holmes at tinanong ang partikular na dining address, pagkatapos ay ibinaba ang tawag.
ang telepono at inutusan ng sekretarya na kumuha ng litrato halika kasama ang address. Matandang Holmes, darating si Secretary Trump. Nang makita ni Troy Holmes na binaba ang telepono, hindi napigilan ni Hansel Zhu na magtanong sa mahinang boses. Well, sabi niya malapit lang siya at makakarating siya kaagad. Tumango si Troy Holmes, mukhang nalilito. Nagulat si Hansel Zhu nang marinig niya ang mga salita, at hindi niya maiwasang tapikin ang kanyang matandang kaibigan sa balikat at sinabing, Old Holmes, not bad. Tumawag si Secretary Trump at handang pumunta ng personal, ito ay isang senyales, mukhang hindi ganoon kadaling makipag-ugnayan itong bagong dano. Isang leader na pumunta rito. Medyo natuwa din si Renan Garrison nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi siya tao sa opisyal, kaya natural na hindi madaling makialam. Para naman sa iba pang mga direktang angkan sa mesa, hindi sapat para sa kanila na makialam. Pero kahit na ganoon, pareho silang masaya at nasasabik, at nakadama sila ng karangalan sa kanilang mga mukha. Lalo na ang mga matatandang kasama sa ilalim ni Troy Holmes na inaasahang asenso, kung balak ni Secretary Trump na kaibiganin si Mayor Holmes, tiyak na hindi siya magiging maramo sa mga sumusunod na pagpipilian. Kung gayon, natatakot ka bang hindi ibenta ang kanilang mukha? Okay, huwag mo nang isipin iyon, nandito ngayon si Secretary Trump para ipagdiwang at ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Isang kindat ang binigay ni Mayor Holmes kay Hansel Zhu. Ang ganitong uri ng bagay, ito ay pinakamahusay na hindi pag-usapan ito bago ito ma-finalize, kung hindi, ang mga tao sa ibaba ay hindi maintindihan ito, at ang gulo ay madaling mangyari. Nang makita ni Hansel Zhu ang kindat na ito, napagtanto ni Hansel Zhu na mali ang kanyang nasabi, at nahihiyang tinapik ang kanyang ulo, nako. Mahilig akong magsalita ng walang kaparerekan kapag umiinom ako ng alak. Kailangan kong baguhin ang aking mabahong problema. Baguhin mo ito. Kuya Daylan, narinig mo ba? Parating na daw ang bago nating banuan secretary na si Trump. Pero parang walang friendship ang tatay ko sa kanya. Paano niya nagawang biglaan? Inilibot ni Raisin ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi. Nakuha. Gayunpaman, nang marinig ni Daylan ang mga salita, diretso siyang humawak ng chopsticks. Inilagay ito sa kanyang noo minsan, at galit na sinabi, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Hindi ako katulad mo sa inner circle ng gobyerno. Si Raisin ay tinamaan ng chopstick ng walang dahilan, ngunit sa kabutihang palad ay hindi gumamit ng anumang puwersa si Daylan Ember, ngunit syempre hindi siya nang ahas na magpatuloy sa paligid, hinawakan ang kanyang noo na may nakakahiyang ngiti, sa palagay ko ay hindi secretary. Biglang nagbago si Trump at pinatakbo ng personal ang paglalakbay na ito, tila ba ikaw lang ang mag-isa ngayong gabi, kapatid na Faye, at maaaring makaapekto ito. Raisin, sinasabi mo bang pumunta dito si Secretary Trump dahil kay Kuya Daylan? Tulala na sabi ni Carol Yang nang marinig niya ang mga salita. Kung ito ang kaso, gaano kitikot ang lumilipad na kapatid na ito? Tungkol naman sa ibang yanay, sa mesa, nang makakita ng ganoong nakakatakot na eksena, ang anak ng marangal na alkalde, na binugbog ng chopsticks, ay hindi nagreklamo o nakaramdam ng mali, ngunit sa halip ay nagsabi ng isang bagay na nakakabasag, kaya ko. He helped but add a few points to Daylan Embers o. By the way, ang bangis nitong kapatid. Maaari mo bang hayaan silang huminga ng dahan-dahan? Sabi ko hindi mo nalalagyan ng ginto ang mukha ko. Anyway, dapat walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Hindi ko pa nakikita ang bagong pinuno lalo pat malaman ito. Gayunpaman, itinanggi ito ni Daylan. Dahil hindi niya talaga kilala ang isa't isa, at parang hindi man lang niya nakita ang mukha niya. Ang sabi nito nang may kumatok sa pinto ng private room mula sa labas. Nandito si Secretary Trump. Nang makita ng lahat ang isang pamilyar na mukha kamakailan na pumasok sa pribadong silid, nagkagulo sa buong eksena, at lahat sila ay tumayo. Troy Holmes at iba pa ay humakbang na para batiin siya. Secretary Trump, salamat sa pagpunta mo dito ng kusa sa kabila ng iyong busy schedule. Patawarin mo ako kung nami-miss kita. Mainit na hinawakan ni Troy Holmes ang kamay ng isa at tuwang-tuwang sinabi. Dapat lang.
Ngayong gabi si Mayor Holmes, isa kang 45 taong gulang na estudyante. Hindi ba masyadong insincero kung hindi ako pumunta para batiin ang sarili ko? Si Kalihim Trump ay medyo magalang din na itinuturing na sapat upang iligtas ang mukha. Ginawa rin itong mapagmataas at tuwang-tuwa ang mga direktang inapo ni Troy Holmes. Dapat mong malaman na kahit na ang kalihim ng lungsod at ang alkalde ay nasa parehong antas sa halos lahat ng oras, ito ay malinaw na magiliw o magalang na tawagan si Mayor Troy Holmes ng ganito sa isang seryosong okasyon ng kaarawan. At ang mga kwalipikadong pumunta dito ngayong gabi, walang tanga, kabaligtaran, lahat ay henyo, paanong hindi makikita na itong bagong Secretary Trump ay sadyang nakikipagkaibigan kay Mayor Holmes. Napakagalang ni Secretary Trump, halika, mangyaring umupo ka. Si Troy Holmes ay natural na nagulat at natuwa nang marinig niya ito, at gustong anyayahan si Troy Holmes na maupo. Sa private room ng hotel na napagkasundoan nila ngayon, maluwag na maluwag ang mga pwesto ng wine table. Mayroon lamang 8 o 9 na upuan sa ilalim ng isang mesa, ngunit maaari itong tumanggap ng 11 o 12. Kaya naman nang malaman niyang personal na pupunta si Secretary Trump, inayos niya agad ang posisyon ng mesa nila at nagdagdag ng isa pang upuan. Pagkatapos ng lahat, ang marangal na pinuno ng no. Isa ng lungsod na ito ay likas na kwalipikadong kumuha ng pinakamataas na posisyon. Siyempre, exception si Daylan. Ayaw niyang umupo, buti na lang ayaw niyang umupo kung hindi ay magulo. Dahil imposibleng maupo si Daylan sa upuan kapag personal na dumating si Secretary Trump. Kahit napayag si Troy Holmes, nakakasakit ito sa mga tao. So anyway, buti na lang. Ngunit sa sandaling ito, ikinaway ni Secretary Trump ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Matandang Holmes, maaari ba akong magkaroon ng isang binata na may apelyidong Ember ngayon? Paumanhin, sino si Mr. Ember? Isang binata na nagngangalang Ember. Excuse me, sino si Mr. Ember? Bang! Hindi ko alam kung sino ang aksidenteng natamba ang wine glass o mga kagamitang metal dahil sa sobrang gulat. At sa sandaling ito, halos lahat ng mga mata ay nakatingin sa isang mesa sa gilid ng bulwagan. Hindi napigilan ni Raisin na sikuhin si Daylan Ember na nakayuko sa ulo gamit ang kanyang seiko at ulong, hoy, Kuya Daylan, siya, mukhang narito talaga siya para hanapin ka. Talagang pumunta para makita ako. Hindi napigilang iangat ni Daylan Ember ang kanyang ulo nang marinig niya ito, medyo kakaiba at naguguluhan ang kanyang mukha. To be reasonable, parang hindi niya alam kung sino ang kabilang partido. Di kaya'y dumating siya para guluhin siya. At makita ang eksena kung saan ang lahat ay palaging nagkakaisa, kahit na mabagal si Zayden, natural na malalaman niya kaagad kung sino ang hinahanap niya ngayong gabi. Kaagad, nakita niya itong huminga ng malalim, at pagkatapos ay lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha, at nang hindi nag-iisip tungkol dito, humakbang siya patungo kay Daylan. Hello Mr. Ember, ako si Zayden from Beijing. It's a pleasure to meet you. Nakita ko siyang naglalakad sa harap ni Daylan Ember, walang pag-aalinlangan, agad siyang yumuko at nagpakilalang may paggalang. Nang makita ang familiar na eksenang ito, lahat ng naruroon ay hindi napigil ang manginig ng marahas, kahit na ang kanilang mga puso ay lumalaban na. Sa pagkakataong ito, hindi ko inasahan na maging ang marangal na kalihim na si Zayden Trump, ang malaking tao na bagong eroplano mula sa kabisera, ay igagalang din ng binata sa kabilang panig. At marami pang iba broken bar. Nandito kaya si Secretary Trump para sa kanya ngayong gabi. Guro, napalunok ang lahat. 217. Hello, Secretary Trump. Tulala na tumayo si Daylan Ember, at walang kamalay-malay na iniabot ang kanyang kamay at kinamayan ito. Hindi niya inasahan na ang kabilang partido ay talagang lumapit sa kanya, ngunit kakaiba, tila hindi niya ito kilala. Nang makita ang eksenang ito, halos lahat ng naruroon, kabilang si Troy Holmes, ay may nakakagulat at walang katotohanan na hitsura. Dapat mong malaman na ang marangal na sekretarya ni Zayden ng isang prefecture level na lungsod, kahit na tingnan niya ang buong Jarlingnan province at maging ang buong bansa,
ay may kaunting bigat at kakayahan, hindi banggitin na siya ay mula pa rin sa hangganan ng kabisera, at siya ay pinaratsut mula sa itaas. Kaya, mayroon ka ba talagang paggalang sa isang 20 taong gulang na binata? Natatakot ako na si Troy Holmes at Renan Garrison lang ang makakaintindi nito, at hindi ito maintindihan ng iba. Ito ang Urban Wonder. Mr. Ember, you don't have to worry. It is indeed the first time we meet tonight. Gayunpaman, I came here specially dahil sa tiwala ng isang elder. Tila nakita ni Kalihim Zayden Trump ang pagdududa ni Daylan. Hinaan mo ang boses mo. Mga matatanda. Narinig ni Daylan ang mga salita na mas kakaiba, mga matatanda, anong mga matatanda? Tama na. Tumango si Secretary Zayden Trump, at pagkatapos ay hininaan ang kanyang boses, Mr. Ember, iniisip ko kung maaari ba akong gumawa ng hakbang para magsalita. Siyempre, Secretary Trump pakiusap. Natural na hindi tumanggi si Daylan Ember nang marinig niya ito, at agad na bumangon at sinabi. Kung tutuusin, dahil sa kanyang marangal na katayuan at katayuan bilang no. Isa na pinuno ng lungsod, natural na hindi siya maglalaro ng malalaking barahan ng walang habas. At talagang curious siya. Sino ang matanda sa bibig ng isa, sino ang kilala niya? Salamat, Mr. Ember sa iyong pag-unawa. Bahagyang nabuhayan ng loob si Secretary Trump nang marinig niya ito, palihim na sinasabi na tila nakakausap ng maayos ang binata, at hindi ito kasing seryoso ng matandang solemna na babala sa gitna ng tawag sa telepono. Mula sa puntong ito, hindi dapat magkaroon ng malaking problema sa pagpapagamot ng mga sakit. Sa ganitong pag-iisip, pumasok silang dalawa sa isang solong kwarto sa hotel. Pagpasok dito, hindi naiwasang magtaka ni Daylan Lee at sinabing, Secretary Trump, hindi ko alam kung sino ang elder na sinasabi mo. Parang hindi ko kilala ang elder na may apelyidong Trump. Pwede ba na maling tao ang sekretarya? Nagbibiro si Mr. Ember, syempre hindi siya aamin ng maling tao. I wonder if you can remember Luther. Nakangiting tanong pabalik ni Secretary Trump. Luther. Teka, ibig mong sabihin, Dr. Drake Loon. Natilan si Daylan nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay isang flash ng inspirasyon ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Oo, si Mr. Luther. Nang makita na si Daylan ay naglakas loob na tawagin ang pangalan ni Mr. Drake ng direkta, hindi maiwasan ni Zayden na magkaroon ng kakaibang tingin sa kanyang mga mata, at sinabing dahan-dahan at kahit na kinakabahan, ganito, mayroong isang napakahirap na pasyente sa mga kamay ni Drake, at kahit siya ang matanda ay walang gaanong tiwala kaya gusto niyang humingi ng tulong sa iyo, Mr. Ember, at ngayon ay umalis na siya sa kabisera at patungo sa banuan. Nang sabihin niya ang mga salitang ito, siya ay makatuwiran, at siya mismo ay hindi alam kung ano ang kanyang sinasabi. Dapat mong malaman kung anong pagkakakilanlan at katayuan mayroon si Luther, at kung anong napakahusay na kasanayang medikal ang mayroon siya. Siya ang kasalukuyang pinuno ng Southern Medical Church, ngunit ngayon ay talagang gusto niyang humingi ng tulong sa isang binata na nasa edad 20. Kung hindi dahil sa personal na hiniling ni Luther na dapat niyang sabihin ito, maraming beses na siyang nag-practice noon at nangatuwiran, at sa pag-unawa at pagkamangha ng taong iyon sa kanyang puso, talagang hindi niya ito masabi. Walang biro. Kasabay nito, si Rao ay nasa kanyang napakagandang lungsod, at hindi niya maiwasang mapaungol sa kanyang puso, ano ang pinagmulan ng batang ito, sino siya. Talaga bang sulit ang 10 taon para gawin ito? Mapanlin lang na pasyente. Gayunpaman, medyo nagulat si Daylan nang marinig niya ang mga salita. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Gayunpaman, ang matandang doktor na pinangalan ng Drake sa kabilang panig ay hindi karaniwan. Sa totoo lang, siguradong siya ang pinakamakapangyarihang kilala niya sa ngayon, maliban sa kanya, syempre. Ngunit ngayon kahit na siya ay nararamdaman na siya ay isang mahirap na pasyente, kung gayon ang sitwasyon ay dapat talagang magulo, napakasama. Alam ba ni Secretary Trump kung ano ang sakit? Tanong niya na may bahagyang kislap sa kanyang mga mata. Maliwanag, sa kabila nito, mukhang interesado siya. Ito ay lason. Dahan-dahang narinig ni Zayden ang mga salita. Saglit siyang nag-alinlangan pero hindi niya sinabi ng masinsinan.
Lason. Bahagyang kumunat ang noo ni Dylan nang marinig ang mga salita, ngunit agad na kumalma ang kanyang ekspresyon, at nakangiting sinabi, nakikita ko, kalihim Trump, nais kong guluhin ka na gumawa ng ganoong paglalakbay ng personal ngayong gabi. Nang ang matandang doktor na si Drake pagdating sa banuan, ipaalam sa akin ng direkta pagdating ng oras, dapat nandito ako sa lahat ng oras na ito. Talaga, ang galing. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Zayden na magpakita ng kagalakan, ngunit pagkatapos ay tila hindi niya ito matiis, at hininaan ang kanyang boses, ngunit Mr. Ember, ang pagkakakilanlan ng pasyente ay hindi pangkaraniwan, kaya hindi ko alam mo ang iyong panig. Secretary Trump, sa paningin ko, ang pasyente ay isang pasyente, walang pagkakakilanlan o espesyal na katayuan. At wala pa akong nakikitang tao, hindi ba? Kaya ano ang pinanghahawakan mo? Ang hirap talagang sabihin sa akin. Ikaw ngayon. Hintayin mo na lang ako kapag may sakit ka. Diretsong pinutol siya ni Dylan Ember. Ang pagkakakilanlan ba ng pasyente ay hindi karaniwan. Ang ganitong uri ng bagay ay maaaring hulaan sa isang asno, kung hindi, bakit ang kabilang partido ay personal na pumunta sa banuan upang hanapin siya, at hayaan ang gayong kalihim ng lungsod na manguna. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na kailangan niyang isaalang-alang dahil curious lang siya kung anong uri ng sakit at kung anong uri ng lason ang maaaring magpahirap sa matandang doktor at maging walang magawa. Ito talaga ang nasa puso niya sa mga sandaling ito, wala nang ibang bagay. Sorry, nagkamali ako. Hindi napigilan ni Zayden ang mapangiti ng awkward nang marinig niya ito. Alam niyang mali talaga ang sinabi niya, at nagmamadaling nilumpasan ito. Kasabay nito, bagamat tila masigla ang kapaligiran sa labas ng bulwagan, kitang-kita na ang lahat ay nakadama ng isang dampi ng presyon sa tuktok ng kanilang mga ulo. Sa una, iniisip pa rin nila kung darating ang bagong no. Isa na pinuno ngayong gabi, ngunit ang tanong ay darating ngayon, hindi dahil sa kanilang pinuno, si Mayor Holmes, ngunit para sa isa lamang. Isang binata sa kanyang 20s. At hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bagay. Ang pinaka-nakakatakot ay kung ang kanilang dakilang pinuno, si Mayor Holmes, o si Secretary Trump, lahat sila ay magalang sa binata, na yumuko ng sobra. Dapat mong malaman na ang dalawang ito ay ang pinaka-hindi mapag-aalinlangan ng no. Isa at dalawa na pinuno sa lungsod ngayon, ngunit ang isa ay isang binata. Dumating man ang mga namumuno sa probinsya, hindi naman nila magagawa hanggang sa ganito, di ba? Sa puntong ito, halos lahat ay absent-minded, at paminsan-minsan, palihim nilang sinulyapan ang silid kung saan nag-iisang pumasok sina Dylan at Secretary Trump. Peony Flower Hotel, sa isang pribadong kwarto sa mataas na palapag. Isang mukhang mayabang na binata sa edad na 20 anyos, nakasuot ng sombrero, may dilaw na buhok, na nakatalikod ang butas ng ilong, diretsyong umupo sa sofa na nakakross ang mga paa, tinitigan sina Leroy, Jenny at ang kanyang asawa, na may ngiti ngunit hindi ngiting-ngiti, mapanlate na sabi ko, mas mabuti sa inyong dalawa na huwag mag-toast, hindi kumain o parusahan. Tutal, napakaraming araw na, naniniwala ako. Dapat mong malaman, kung magdadaldal ka ulit, hindi mahalaga sa akin, ngunit walang ganoong pasensya si Young Master Yang. Young Master Yang. Nagbago ang ekspresyon ni Leroy. Sa wakas ay narinig niya ang taong nasa likuran niya sa unang pagkakataon, at unti-unting umusbong ang isang masamang pakiramdam sa kanyang puso. Sa banuan na ito, isang taong kwalipikadong tawaging Young Master Yang, hindi ba broken bar? Sa isang pop, sinampal ng mayabang na binata ang kanyang bibig at nakangising sinabi, "Hoy, tingnan mo ang aking sirang bibig, mukhang mali na naman ang nasabi ko." Pero talagang pumunta ako para pag-usapan ang negosyo para kay Young Master Yang ngayon. Una, 500,000, ibigay ang tindahan at ang medicated diet formula, at pangalawa, 100,000, bumili ng 70% ng shares mo sa Chingzo Medicated Diet, pumili ng isa sa mga dalawa. Ikaw, masyado ka bang kumakain? Ang tindahan lang natin ay nagkakahalaga na hindi bababa sa 5 milyon, hindi pa banggitin ang pinakamahalagang formula ng medicated diet. Ninanakawan mo lang. Galit na galit si Jenny kaya nanginginig siya.
Hindi mapigilan ang kanyang galit. Ang kabilang panig ay sobrang sobra, at ganap na gustong tanggalin ang lahat ng karne at buto sa kanila. Nanlilinlang lang. Sobra. Gayunpaman, nang marinig ng mayabang na binata ang mga salita, tumikim siya, tumingin kay Jenny nang may pang-aalipusta, at dumura ng usok. Sinabi mo na kanina ka pa nagdadabog, kaya naiinip si Yang Xiao. Ngayon na kaya ko na. Bili ka ng pera, medyo maganda na. Kung hindi, araw-araw ang Health Bureau at ang Fire Brigade para mag-check. Sa tingin mo, magpapatuloy ka ba sa pagbubukas ng mga tindahan at magnegosyo ng ligtas? Malaking bagay, ibinente namin ang tindahan, iniwan namin ang banuan, at nagbukas ng tindahan sa ibang lugar. Hindi ako naniniwala na makakaunat ka ng ganoon katagal. Gayunpaman, hindi napigilan ni Leroy na sabihin ang galit nang marinig niya ito. Bagamat alam niyang multo iyon ng kabilang partido, kanina pa siya nang huhula. At ngayon, buong tapang na inamin ito ng kabilang partido at pinagbantaan kami, paano kami hindi magagalit. Nabenta ang tindahan. Aalis sa banuan. Narinig ng mukhang mayabang na lalaki ang mga salita at sumilay ang pagtataka, at agad na sinabi ng may paghamak, maliban na lang kung handa kang umalis ng direkta sa Jiangnan Province. Kung hindi, bilang Young Master Yang, sa inner circle ng Jiangnan Province, sino ang huwag mo siyang bigyan ng kaunting mukha? Sa pagsasalita tungkol dito, kuminto siya ng bahagya, at sinabi ng may mas malalim na pang-aalipusta, bukod dito, sa tingin mo kasama si Young Master Yang, maaari mong ibenta ang tindahan kung gusto mo. Hindi siya bumitaw, sino ang maglalakas loob na dumaan sa mga formalidad? Para sa iyo, at sino ang maglalakas loob na bumili ng sa iyo? Ang sabi niya syempre, binubuli niya ang mga taong walang background. Ikaw, huwag kang masyadong lumayo. Kung gusto mo talagang punitin yung mukha mo, baka kung sinong mamatay. Hindi napigilan ni Jenny na itinuro ang ilong ng kabilang partido at nagmura. Dapat mong malaman na ang kanilang green bamboo medicinal food ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon para lamang sa tindahan, hindi banggitin na ang negosyo ay napakaganda sa mga araw na ito. Araw-araw, ang mga tao ay puno ng mga tao, at ang mga upuan ay hindi sapat. Ilang tao ang gumastos ng malaking pera para makakuha ng isang piraso ng pie at walang pagkakataon. Ngayon ang kabilang partido ay may ito ay sobra-sobra, ito ay halos isang direktang grab. Ang pagkain na ito ay hindi masyadong pangit. Biaozi, sa tingin mo ba magaling akong makipag-usap sa iyo kung sasabihin ko sa iyo ng maayos? Naniniwala ka ba na ang isang salita mula kay Young Master Yang ay makapagpapasara kaagad ng iyong sira-sirang tindahan? Sa wakas ay nagtiis ang mayabang na binata, hindi niya napigil ang magalit. Sa tingin ko, ang kabilang partido ay sadyang walang alam sa papuri at tabis na tinatansya. Namatay ang isda at nabasag ang lambat, ikaw lang. 218. Anong sabi mo? Narinig ni Jenny ang kanyang magandang mukha na nanginginig at nanginginig sa galit, ngunit hindi niya inaasahan na magiging sobra-sobra ang kabilang partido. Gayunpaman, bago siya makapagsalita ng anuman, iniunat ng kanyang asawang si Leroy ang kanyang kamay upang pigilan siya, at pagkatapos ay nakita niya na ang mukha nito ay labis na malungkot, at dahan-daang nagsabi, Young Master Go, alam kong mayroon kang background at kakayahan, ngunit ngayon ikaw ay naninindigan para sa isa pa. Gusto mong malaman. Ang mayabang na binata na si Gordon ay ngumisi, ibinuka ang kanyang bibig at iniluwa ang isang singsing ng usok, na nagkukunwaring napaka hindi mapag-aalinlanganan. Bueno, ngayon na, hindi gaanong makatuwirang itago ito sa inyong dalawa, gayon pa man, nalit ko lang ang aking sabihin natin, Yuan Yang, alam ni Young Master Yang. Yuan Yang, Young Master Yang. Biglang napabuntong hininga sina Jenny at Leroy at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Dahil itong Yuan Yang, Young Master Yang, ay sikat na sikat sa kanilang lupon. Siyempre, sikat. Yuan Yang, Young Master Yang, ang nangungunang gangster ng lungsod. No wonder ang ingay ng kabilang party kanina at sinabing walang nang ahas na dumaan sa mga formalidad para sa kanila, at walang nang ahas na bumili ng kanilang tindahan. Maging ang Health Bureau at Fire Brigade ay nagbibigay ng mukha ng ganito.
Ito pala, hindi na pala nakakapagtaka. Ngayon alam mo na. Satisfied. Nang makita ang pagkabigla sa mga mukha ni na Leroy at Jenny, ang mayabang na lalaki na si Gordon ay ngumiti ng hindi makapaniwala, naglabas ng 2 kontrata at sinabing, ngayong alam mo na, ang parehong kontrata ay narito na, bilasan mo. Pumili ka ng isa, dapat mong malaman na ang aking hindi sapat ang pasensya. Hindi magandang alisin mo ito. Marahas na nang inig si Leroy nang marinig ang mga salita, na para bang bigla siyang nawalan ng pag-asa, at ibababa na sana ang kanyang ulo, ngunit sa sandaling ito, bigla siyang pinigilan ni Jenny at sinabing, maaari mo ba kaming bigyan ng kalahating oras para pag-isipan ito? Kalahating oras para isipin ang oras. Ang mayabang na binata ay tumingin kay Jenny na may malungkot na ekspresyon, na tahimik ng mahabang panahon, at sa wakas ay dahan-daang sinabi, mukhang hindi ka pa rin sumusuko, gusto kong makita kung ano pa ang maaasahan mo. Labanan si Young Master Yang. Kalahating oras, bibigyan kita ng kalahating oras sa huli, kung hindi mo pipiliin na pumirma sa alinman sa 2 kontrata pagkatapos ng kalahating oras, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Ang kanyang mga salita ay tila tumama sa dibdib ni na Jenny at Leroy, ganap na walang prinsipyo, na naging sanhi ng pagbabago ng kanilang mga mukha. Jenny. Kinaladkad ni Leroy si Jenny, natatayo na sana, bago magsalita. Masyadong nakakatakot ang background ng kabilang partido, ang anak ng ministro ng Departamento ng Organisasyon ng Marangal na Lungsod, ang ganitong uri ng pagkakakilanlan. Hindi niya kayang labanan anumang pagtutol. Sundan mo ako. Gayunpaman, pilit niyang hinayla si Leroy pataas, hinayla siya palabas ng pribadong silid, inilabas ang kanyang telepono at nagdial ng numero ng telepono at sinabing, huwag kang mag-alala, huwag kalimutan ang sinabi ni Dylan Ember noon. Oo, ngunit ito ay pagkatapos ng lahat. Natigilan si Leroy nang marinig niya ang mga salita. Bagamat naalala niya ang sinabi ni Dylan noon, ang problema ay wala pa rin siyang tiwala kay Dylan, o, sa madaling salita, sa simula pa lang. Palagi siyang naniniwala na kilalang-kilala niya si Dylan noong high school at alam niyang hindi masyadong maganda ang background ng kanyang pamilya, kaya kahit na tila siya ang nangunguna ngayon, hindi niya kailanman may kukumpara ang anak ng marangal na departamento ng organisasyon ng lungsod. Let's talk after the phone call, may kalahating oras pa naman. Gayunpaman, direktang pinigilan ni Jenny ang kanyang mga alalahanin. Kahit na wala siyang gaanong tiwala, dapat niyang subukan ito. Hoy, Jenny committee member, may deal ka ba? Kasabay nito, nakatanggap si Dylan Ember ng tawag mula kay Jenny, at napakunot din ang noo niya nang marinig ang pag-aalalang tono ng kabilang partido. Hindi, ang kabilang partido ay sobra-sobra, at ngayon ay nagbibigay lamang sa amin ng 2 pagpipilian. Una, 500,000, ibigay ang tindahan at ang formula ng medicated food. Pangalawa, 100,000, bumili ng 70% ng iyong mga share sa Chingzo Medicinal Food, 2 pumili ka ng isa. Nang marinig ang boses ni Dylan, hindi agad napigilan ni Jenny na makaramdam ng mali. Walang dahilan. Nang marinig iyon, nanlamig si Dylan, at hindi niya maiwasang mapagalitan, na naging dahilan upang manginig sina Raisin at Carol Yang sa tabi niya, at biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ito, ang sitwasyong ito, bakit biglang nagbago ang mukha ni Brother Dylan nang sabihin niyang nagbago ang mukha niya? Nasaan ka ngayon? Pupunta ako kaagad. Huwag kang mag-alala, nandito ako ngayong gabi, siguraduhin mong gustong kumain ng kabilang partido hanggat gusto ko, at hahayaan ko siyang iluwa ang dami niya. Gusto ko. Gagawin ko ang sasabihin ko. Ngunit pagkatapos ay tumayo si Dylan at sinabi. Talaga, nasa **** pavilion tayo ngayon sa ika-6 na palapag. Pero Dylan, kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Mukhang napakalaki ng kabilang partido. Anak ito ng departamento ng organisasyon ng lungsod. Ikaw talaga. May paraan. Unang narinig ni Jenny sa kabilang dulo ng telepono ang mga salita. Nagulat at masaya, ngunit pagkatapos ay mabilis na kumalma at sinabi na may bahagyang pag-aalala. Dahil ang ganoong uri ng pagkakakilanlan ay masyadong sensitibo at napakalakas, hindi sila maaaring magsilang ng anumang pagtutol.
Kuya anak ng City Organization Department. Nagulat si Daylan nang marinig niya ang mga salita, at hindi niya maiwasang mapatingin kay Carol Yang na naguguluhan at namangha. Naalala niya na hindi ang kanyang ama ang pinuno ng Organization Department ng Banuan City. Ito ba ay broken bar? Don't worry, it's all right. Pupunta ako ngayon, hintayin niyo ako saglit doon. Ibinaba ni Daylan Ember ang telepono. Kuya Daylan, may nangyari ba? May kailangan ba tayong tulungan? Nang makita ang eksenang ito, agad na nakita ni Raisin ang kulay at sinabing walang pag-aalinlangan. Nagkaproblema si Brother Daylan, kailangan nilang tumulong, walang duda. It's something. Let's do it, Master Raisin. Carol, sumama kayong dalawa sa akin. Narinig ni Daylan na gusto niyang tumanggi, ngunit biglang tumunog ang mga salita sa telepono, at sinabi niya kaagad. Ako. Okay, I get it, Kuya Daylan. Halatang natigilan si Carol Yang nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi niya ito masyadong inisip, agad niyang kinuha ang kanyang damit at sinundan si Daylan palabas. Kasabay nito, halatang nakita ng mga tao sa upuan sa hall ang kilos ni Daylan, at hindi napigil ang tumayo ni Mayor Troy Holmes at sinabing, Mr. Ember, may nangyari ba sa kanya? Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay dapat siyang handa kaagad, handang maghintay sa tawag ng kabilang partido anumang oras. Umupo muna si matandang Holmes, maupo ka muna. Dahil hindi tayo tinawag ni Mr. Ember, tiyak na hindi na natin kailangang lumapit pansamantala. Huwag kang masyadong mag-isip. Hanggat tumatawag ang taong iyon, pupunta tayo. Magkasama doon. Sa halip, kumaway si Zaiden Trump ang sekretarya. Malinaw, kumpara kay Troy Holmes, mas mababa ang kanyang paggalang kay Daylan, kaya natural na hindi ito magiging seryoso upang maapektuhan ang kanyang paghatol. Kung malaman na ang kabilang partido ay hindi tumawag sa kanila ngayon, ito ay nagpapatunay na ang kabilang partido ay nag-iisip na ito ay hindi kinakailangan sa ngayon. Sa kasong ito, natural na hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Kung tutusin, kung may mangyari man, mitiyagang maghintay sa tawag, hindi na kailangang magtaka. Oo, naligaw ako ng landas. Huminahon si Troy Holmes matapos itong marinig. Kasabay nito, ang tatlo ni Daylan ay lumabas na ng pribadong silid, nakita lamang ang kanilang ekspresyon na nag-alinlangan saglit, at biglang nagtanong, Carol, huwag mo akong itanong. May iba pa bang tao sa loob? Ang iyong pamilya bukod sa iyo. Kuya Daylan, ano ang ibig mong sabihin dyan? Natigilan si Carol Yang nang marinig ang mga salita, ngunit hindi niya inaasahan na tatanungin siya ng kabilang partido sa sandaling lumabas siya ng pribadong silid. Nang makita ang eksenang ito, mabilis na nag-react si Troy Holmes, hinayla ang kanyang kasintahan, at pagkatapos ay bumulong, Kuya Daylan, bukod pa sa color ring, mayroon silang isang nakababatang kapatid na lalaki. Itanong mo ito ay. Hindi rin niya naintindihan si Daylan. Bakit bigla siyang nagtanong ng ganyan, pero may mali sa puso niya? Hindi siya tanga, on the contrary, napakatalino niya. Nang makita niya ang nag-aalinlangang tanong ni Daylan sa mga oras na ito, naisip niya ang tawag sa telepono na sinagot niya noon, at iba pa, maaaring. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Mayroon akong dalawang matalik na kaibigan na nagpapatakbo ng isang tindahan ng medicated food sa bahay. Ang storefront pa lamang ay nagkakahalaga ng 5 milyon, hindi pa banggitin ang mahalagang mga recipe ng medicated food. Ngunit ngayon, may mga taong naiinggit sa kanila, umaasa sa kanilang background ng pagkakakilanlan upang pilitin sila para bumili at magbenta. Bahagyang sinabi ito ni Daylan, at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, ngayon ay binigyan nila ang aking kaibigan ng 2 paraan. Isa, 500,000, ibigay ang tindahan at ang formula ng medicated food. 2, 100,000, bumili ng 70% ng kanilang tindahan ng medicated food. Shares, pumili ng isa sa 2. Ano ba, kabalbalan talaga? May ganitong tumor pa tayo sa Banuan City, sino ba yan Kuya Daylan, napakatapang. Inihayag ni Raisin ang kanyang galit nang marinig niya ito.
Gayunpaman, natigilan si Carol Yang nang marinig niya ang mga salita, bumuka ang kanyang bibig, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya maiwasang manginig, Kuya Dylan, si Yuan ba? Si Yuan ay ang kanyang kapatid sa ama na si Carol Yang. Sa katunayan, mula pa noong bata siya, alam niya na ang kanyang nakababatang kapatid ay ignorante at walang kakayahan, at ito ay masyadong mapaglaro. Ngunit dahil sa maagang pagkamatay ng kanyang ina at pangalawang kasal ng kanyang ama, ang kanyang katayuan sa bahay ay hindi mataas, kahit marginal. Sa makatuwid, sinubukan niyang hikayatin ang kanyang kapatid sa ama, na kamag-anak ng dugo, ngunit ito ay walang silbi at walang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay maaaring maging tulad ng isang haltak, umaasa sa kanyang pagkakakilanlan at background upang pilitin ang iba na bumili at magbenta sa pamamagitan ng puwersa, at siya ay itinuturing na isang pagnanakaw. Sobra lang. At hindi naman ito ang pinakaseryoso ay nagkaroon talaga ng ideya ang kanyang nakababatang kapatid at natama ng isang kaibigan ng isang malaking tao tulad ni Dylan. Dapat mong malaman na kahit ang marangal na Mayor Holmes at Secretary Trump ay magalang na mga tao. Kung talagang magagalit sila, kapahamakan ang kahihinatnan nito. Baka maging sakuna pa. Dapat. Kalimutan mo na, tingnan muna natin. Mahinang sabi ni Dylan Ember nang makita niya ito, at humakbang papasok sa elevator. Sa katunayan, kung hindi dahil sa relasyon ni Troy Holmes, hindi niya masasabi ng maaga ang mga salitang ito. Kaya ngayon ay depende sa kung ano ang iniisip ng kabilang partido at kung anong pagpipilian ang kanilang gagawin. Anyway, ginawa na niya ang lahat at malinis ang budi. 219. Hoy, sabi ko pag-isipan mo ba? Isa, o dalawa, sabihin sa iyo na ang young master na ito ay naiinip na ngayon. Nang sumugod si Dylan, ang mayabang na binata sa kabilang banda ay biglang lumabas ng silid na may mukha. Lumubog siya, malamig. Hindi inaasahan ni Leroy na mabilis itong pagsisihan ng kabilang partido, at hindi niya maiwasang magsabi, hindi ba sabi mo bigyan kami ng kalahating oras para pag-isipan ito? Gaano katagal na? Sa tingin mo bobo ako? Nakaupo dito at naghihintay na makahanap ka ng makakagulo sa akin, hindi ako young master Yang, hindi ako ganoon ka-confident. Kaya ngayon, sa huling sandali, kung hindi ka makapagsalita. Tungkol dito, pasensya na, sa susunod na ikaw mismo ay kausapin si Young Master Yang ng personal, patatawarin ko si Young Master sa hindi pagsilbi sa kanya. Malamig na sabi ng mayabang na binata. Ikaw. You don't have to wait a minute, now I can tell you clearly, I can talk, understand. Ngunit sa sandaling ito, isang walang malasakit na boses ang dumating, at lumabas si Dylan Ember sa elevator. Shut up! Sino ka? Ano ka ba? Maglakas loob na gumawa ng ganoong retorikang pahayag sa harap ng young master na ito, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung hindi mo ito mapag-usapan ngayon, huwag mo nang isipin iyon sa hinaharap. Hahayaan kong isara ni young master Yang ang sirang botika ng iyong pamilya bukas. Nag-iba ang ekspresyon ng mayabang na binata nang marinig ang mga salita, ngunit nalaman niyang hindi pamilyar ang taong dumating, at hindi rin siya pamilyar, at karamihan sa kanila ay walang background. Agad na lumapit kay Dylan at sinundot ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay, nanunuya na sinabi. Let's go? Be presumptuous. Gordon, sinusubukan mo bang ligawan si kamatayan? Isang napakahigpit na sigaw ang nagmula sa likod ni Dylan sa isang iglap, at ang young master na si Raisin ang nasa sabik na sinabi. Biruin mo, syempre kilala niya si Gordon, ang anak ng direktor ng District Health Bureau, na hindi umutot sa kanyang paningin, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay maglalakas loob na maging napakayabang sa sandaling ito, maglakas loob na sandutin ang dibdib ni kapatid na gamit ang kanyang daliri, at isuot iyon ang pagpapanggap na mausok ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Young Master Raisin. At nang marinig ng mayabang na binata na si Gordon ang mga salita, hindi niya maiwasang manginig ng marahas, at pagkatapos ay nanginginig ang kanyang mga mata nang hindi makapaniwala at tumingin sa likod ni Dylan.
Kaagad pagkatapos noon, tila natulala siya, biglang hingal na hingal, puno ng takot, nanginginig ang mukha, at nahulog sa lupa ang sigarilyo sa kanyang bibig. Ako, aking Diyos, Feng, Young Master Raisin, at Ate Carol. Anong malaking tono? Muling umalangaw-ngaw ang walang pakialam na boses kaya bigla siyang kinilig. Ako, anong **** ang ginawa ko? Dapat mong malaman na ito ang bagong alkalde ng lungsod, si Young Master Raisin, at ang panganay na anak na babae ng ministro ng Organization Department ng lungsod, ang kapatid ni Young Master Yang. Oo, ngunit ngayon ay nakatayo sila sa likod ng isa't isa sa kanilang mga pagkakakilanlan. Hindi kaya mas nakakatakot ang background ng taong ito kaysa sa kanila. May Nima. Panandaliang pagbabago lang ng pag-iisip sa isip niya na agad niyang pinalambot ang mga binti, namumutla ang mukha, namumutla ang labi, at nanginginig. This kind of guy who have a very terrifying background, he actually dares to sandutin ang dibdib ng kalaban gamit ang daliri, hindi ba nililigawan niya si kamatayan? Sa sumunod na sandali, biglang yumuko si Dylan Ember at dinampot ang sigarilyo sa lupa, saka hinawakan ang pisngi at pisngi ng kausap, para hindi maisara ang bibig, at direktang itinulak ang nasusunog na sigarilyo **** sa loob nito. Ano? Isang sigaw lang ang narinig, parehong natulala sina Jenny at Leroy. Hindi ko inaasahan na maglakas loob si Dylan na maging matapang. Dapat mong malaman na ang kabilang partido ay anak din ng direktor ng Haijiang District Health Bureau sa lungsod na ito. Sa mata ng maliliit na katulad nila, nakakatakot na, okay. Huwag kang mag-alala, okay lang. Nang makita ang natigilan at nag-aalalang mga ekspresyon sa mukha nilang dalawa, ngumiti lang si Dylan Ember nang walang pakialam, muling ibinaling ang kanyang mga mata sa isa't isa, na may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha, pinaikit ang kanyang mga mata at ninisyan, paano ito? Ay masarap ba? Ang sarap, ang sarap. Hindi, ang sakit. Takot ang mukhang mayabang na binata kaya nanlambot ang mga binti, at takot na sabi. Ang boring naman, akala ko kaya mo na. Tara, let's get down to business. Siya, kilala mo ba siya? Napakunot ng noo si Dylan sa inis, at biglang itinuro si Raisin at nagtanong. Alam. Pawis na pawis at nanginginig ang mayabang na binata. I know, what about her? Kilala mo rin ba siya? Tumanggaw si Dylan Ember ng may kasiyahan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang daliri at tinanong si Carol Yang. Alam mo. Ang mapait na tingin ng mayabang na binata. Biruin mo, younger sister Yang, at ang mayor, miyembro siya ng inner circle ng Banuan City, hindi mo ba siya kilala? Na-snap. Nang marinig ni Dylan ang mga salita, sinampal niya ito at sinabing walang kabuluhan, kilala kita at nagpapanggap na mapilit. Ang tindahan ng kaibigan ko ay naglakas loob na lumipat, at si Nima ay napilitang bumili at magbenta. Sa palagay mo ba ang iyong ama ang upuan sa ibaba ay hindi madaling maupo, at gusto mo siyang tulungang gumalaw? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parehong bahagyang ng ineg sina Raisin at Carol Yang at kumislap ang kanilang mga mata. Malinaw na alam nila na kayang sabihin at kayang gawin ni Dylan. At ang mayabang na binata ay lalong tulala ng marinig ang mga salita, at ang panginginig ay lumabas sa kanyang gulugod, ang kanyang mukha ay biglang nagbago, at ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Hindi siya tanga, on the contrary, napakatalino niya. Kung hindi siya biglang magsisi o magbabago ng isip ngayon, at pipilitin sina Leroy at Jenny na gumawa ng desisyon nang hindi naghihintay ng kalahating oras. Sa sandaling ito, nang marinig niya na ang kabilang partido ay naglakas loob na magsalita ng ganoong nabigla, at sensitibong mga paksa sa gayong walang ingat at casual na paraan sa harap ni Young Master Raisin at Carol Yang, ang dalawang dakilang Diyos sa inner circle ng Banuan City thinking with aking mga daliri sa paa, naiintindihan ko rin na ang kabilang partido ay dapat na may maaasahang. O kung masasabi mo, dapat may paraan para gawin ito.
Sa pag-iisip tungkol dito, halos bigla siyang naging tanga, at katapos ay lumuhad siya ng may halong kalokohan, at sinabing may mapait na ekspresyon, kapatid, itong kapatid, ako, si Gordon, na may mga mata at hindi alam ang bundok tay, at hindi dapat sa harapan mo at ng mga kaibigan mo, madami kang matanda, pagbigyan mo na lang ako this time I was really wrong. Oo naman, ang isang matalinong tao ay isang matalinong tao. Kahit na natulala sina Jenny at Leroy sa kanyang pagluhod, hindi nito napigilan si Daylan na mapahiya na magsimulang muli nang makita niya ang eksenang ito. Sa bagay, mali din naman ang kabilang partido, di ba? Sige, huwag ka na mag-inarte, nagpapanik na ako. Halika, sabihin mo sa akin kung sino ang nagtanong sayo, o ito ang ibig mong sabihin. Binuhat siya ni Daylan Ember, pinaikit ang mga mata at nagtatanong. Ang mukhang mayabang na binata na si Gordon ay tulala nang marinig niya ang mga salita. Sinulyapan niya si Carol Yang na may konsensya, at pagkatapos ay lihim niyang inisip na kung siya ay mamatay, iniyuko niya ang kanyang ulo at ipinagtapat ang kanyang kapalaran, hiniling ako ni Young Master Yang, si Yuan Yang, Young Master Yang. Ang dami niyang sinabi sa boses mas tahimik, pero sapat na, dahil narinig iyon ng lahat ng naruroon. Siya talaga. Hi! Paano kung maliit na gawain mo, dayin mo ako sa batang yan? Sabi ni Daylan Ember sabay hawak sa baba. Ano? Ang mayabang na binata na si Gordon ay talagang hanggal sa narinig. Tingnan mo ang kahulugan ng mga salita ng kabilang partido, ito ba ay kung hindi ka handa? Ako, ikaw, umaasa ako. Hindi naman masyado exaggerated, di ba? Dapat mong malaman na siya ay anak ng pinuno ng departamento ng organisasyon ng lungsod na ito, at narito ngayon si Yang Xiao at ang kanyang kapatid na si Carol Yang, sinasabi ang mga gawang bagay sa kanyang harapan, totoo ba ito? Dapat mong malaman na ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na maaaring mangyari ng basta-basta. Sa pagkakakilanlan ni Young Master Yang, hindi ba lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan? Wala ka pa bang sweetness? Walang masamang epekto. Pero ngayon, sa nakikita na ang ibig sabihin ng kabilang partido, ayaw pa rin niyang sumuko, at handa siyang ituloy ang investigasyon. Patay ka na ba talaga at hindi mo masira ang lambat? Dapat mong malaman na ito ay si Young Master Yang. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang ibaling ang kanyang mga mata kay Carol Yang para humingi ng tulong, at kay Raisin Feng. Ang una ay kapatid ni Young Master Yang, at ang huli ay kasintahan ng kapatid na babae ni Young Master Yang, kaya dapat silang lumapit upang hikayatin sila. Kung tutuusin, hindi naman ito big deal. Madaling gawing maliliit na bagay ang malalaking bagay. Anong ginagawa mo pa? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Kuya Daylan? Ngunit sa susunod na sandali, binigyan siya ni Raisin ng isang sampal sa ulo, at ang tunog ng hampas ay muling nagmukhang nataranta. Naghahadges ng gamit, Kuya Daylan. Si Young Master Raisin talaga ang tinatawag na kapatid. Sa sandaling ito, takot na takot siya na puno ng pawis ang kanyang noo, at baka sa nanginginig niyang mga mata ang gulat. Dapat mong malaman na kahit si Kuya Feng ay isang taong may karangalan na tawagin siyang kapatid, di ba? No wonder, hindi pa handa ang kabilang partido na basta-basta na lang itong bitawan. May kumpiyansa at qualifications talaga ang kabilang partido. Hoy, Kuya Daylan, gusto kong iwasan. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang bumantong hininga si Carol Yang at sinabi. Nang marinig ito ng mayabang na binata, hindi napigilan ng mayabang na kiligin ang buong katawan, at medyo lumakas ang takot sa kanyang mga mata. Carol, pasensya na. Sobra-sobra na kasi ang nagawa ng kapatid mo. Ang ganitong kasuklam-suklam na pag-uugali ay sadyang hindi karapat-dapat sa hari. Kung walang nagmamalasakit sa kanya, natatakot ako na talagang wala siyang silbi sa hinaharap. Dahan-dahang narinig ni Daylan ang mga salita. Nakikita ko. Bahagyang tumango si Carol Yang nang marinig ang mga salita, at biglang bumulong, pero Kuya Daylan, dahil sa aking madrasta, mahal na mahal ng aking ama ang aking kapatid, kaya... Don't worry. Mamaya ko na to kakausapin. Napangiti si Daylan Ember nang hindi nakakumbinsi nang marinig ang mga salita, at pagkatapos ay tinapik ang balikat ng mayabang na binata. Tatawag ako agad.
Puno ng excitement ang mayabang na binata, at nang makabalik sa katinoan ay agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at nag-dial sa isang tiyak na numero. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Jenny at Leroy ang bahagyang manginig. Hindi napigilan ng huli ang sinabi, Faye, bakit hindi natin ito kalimutan? Hindi naman sa wala tayong mawawala. Halatang ayaw niya kay Dylan dahil sa sarili niya, at nagkagulo. Huwag kang mag-alala, okay lang. Gayunpaman, ngumiti si Dylan Ember at inaliw siya nang marinig niya ito. Isa lang siyang hamak, kaya dapat may kontribusyon siya sa lipunan. Kung tutusin, isa na siyang opisyal ng estado, isang opisyal ng magulang sa antas ng departamento. Hoy! Young Master Yang, ako ito, Gordon, napag-usapan na ito. Pumayag silang ibenta sa atin ang Green Bamboo Medicinal Restaurant sa halagang 500,000 yuan. Ikaw, pumunta ka ngayon. Sa sandaling ito, bumukas ang mayabang na binata na tinatawag na. Nakita kong nanginginig at nanginginig ang puso niya. Talaga, ang galing, maganda ang ginawa mo kay Gordon, sobrang nasiyahan ako, ha. Kakasabi ko lang kung gaano kitigas ang dalawang piraye. Sa harap ko, Yuan Yang, hindi lang subordination. Inabot ko yung Race Ita sa herbal food shop, haha sige hintayin mo ako dyan, punta ako agad. Nagtanong tungkol sa eksaktong lokasyon, ang mayabang na tawa sa kabilang dulo ng telepono ay tumigil kaagad, at ibinaba ang telepono. 220. Malinaw, si Yuan Yang sa kabilang dulo ng telepono, hindi na makapaghintay si Young Master Yang, ang napakayabang at walang habas na pagtawa ay bahagyang napasimangot si Dylan, at bahagyang napabuntong hininga si Carol Yang, at hindi niya maiwasang ilabas muli ang paksa, may guilt at guilt walang magawa, sinabi niya, paumanhin, Kuya Dylan, mas mabuting iwasan ko muna ito sandali. Pagkatapos niyang magsalita ay dahan-dahan siyang tumalikod at umalis. Mga color bells. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Raisin na sumigaw, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Magulo lang ang ekspresyon niya, at baka sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. Dapat mong malaman na may nangyari sa kaibigan ni Brother Dylan, at ang kabilang partido ay sobra-sobra, napakamangmang, lumalapastangan sa batas, bumibili at nagbebenta sa pamamagitan ng puwersa, umaasa sa kanyang pagkakakilanlan at pinagmulan upang pilitin ang iba. Kung ito ay pangit, ito ay simpleng scam, isang kanser sa lipunan, dapat itong gawin pumunta sa kulungan. At sa kanyang kasalukuyang katayuan bilang Raisin, hanggat maaari siyang magkaroon ng higit pang ebidensya, siya ay ganap na kwalipikado at kayang gawin ito. Ngunit ngayon ang problema ay ang kabilang partido ay ang nakababatang kapatid ni Carol Yang, ang nakababatang kapatid ng kanyang kasintahan. Kaya sobrang gusot niya ngayon. Go accompany your girlfriend, she's quite innocent about Raisin, and she's in a dilemma. Nang makita ang eksenang ito, tiyak na naintindihan ni Dylan, at hinayaan na lang ni Raisin na samahan si Carol Yang na umalis. Natigilan si Raisin nang marinig niya ang mga salita, at hindi niya napigil ang sabihin, pero Kuya Dylan, sa tabi mo. Sa katayuan ni Dylan sa isip niya, ito ang mas mahalagang dahilan kung bakit siya nalilito sa bagay na ito. Sandali. Kung tutusin, magiging kakaiba kung ipaalam niya sa kanyang ama na siya ay deconized sa harap ni kapatid na Faye, o magtatago lang siya tatakas, at hindi siya papatayin. Okay, I have my own measure. Oh, by the way, you can give me Director Ju's phone number. Kung meron pa, I will find him directly. Ikinaway ni Dylan Ember ang kanyang kamay. Naku, mabuti, ipapadala ko sa iyo ang numero ng telepono ni Uncle Zo ngayon. Nang marinig ito, tumigil si Raisin sa pagbibigay katwiran. Pagkatapos ng lahat, makatuwirang tanungin si Uncle Hansel Zo, ang direktor ng Tangtang City Public Security Bureau, kung sino ang mas maaasahan kaysa sa kanya. Ding! Tumunog ang text message bell, at nakatanggap si Dylan Ember ng text message mula sa kabilang partido. Pagkatapos ay umalis din si Raisin. Faye, ayos lang, bakit hindi mo nalang kalimutan?
Kung tutusin, anak din ng direktor ng departamento ng organisasyon ng lungsod ang kabilang partido, kaya hindi na kailangang gumawa ng ganoong kalaking gulo. Pagkatapos, umalis sina Carol Yang at Raisin, si Leroy ay nag-alinlangan sandali at hindi nakatiis. Live revisiting old things, na may pag-aalala sa mukha. Siya ay isang negosyante, at lumaki siya sa ganoong uri ng kapaligiran mula noong siya ay bata, kaya mas handa siyang maglagay ng kapayapaan sa lahat, at gawing maliliit na bagay ang malalaking bagay. Kung tutusin, wala na ba siyang kawala? Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ayaw niyang magdulot ng gulo, at ayaw niyang magkaroon ng malaking gulo si Dylan dahil sa kanyang sarili. Sa kanyang opinyon, si Dylan ay medyo mapusok pa rin sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano pa siya kahusay sa mga taong ito, maaari pa rin siyang maging mas makapangyarihan kaysa sa ama niyang Master Yang. Malinaw na imposible iyon, maliban kung ito ay isang panaginip. Gayunpaman, hindi niya alam na ang dati niyang kaklase sa high school ay isang mabuting kaklase, ngunit ngayon ay nagbago na siya mula sa dati, at hindi niya pinag-uusapan ang kanyang likas na lakas sa kaharian na matatawag na hindi tao. Rank, pagkakitang automatic na kalahating ulo ang taas ng local official, hindi ba mas magaling siya sa ama ng kalaban? Sa totoo lang, kung seryoso si Dylan, kahit na ang kasalukuyang katayuan ni Troy Holmes bilang alkalde ng isang lungsod sa antas ng prefecture ay hindi naman mas mataas kaysa sa kanya, na maliwanag. Nang marinig ang hitsura ni Jenny Kiao, nag-alinlangan siya sandali, ngunit hindi pa rin siya hamarang. Bagamat sa sandaling ito ay nakikita niyang ipinamalas ni Dylan ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan, at ang ibang partido na nagturo sa kanya ay hindi nang ahas na bumitaw, ang pinanibik na matapat niyang inamin ay lumipas na. Gayunpaman, nang siya ay nag-aalangan na silipin ang kalmadong mukha ni Dylan Ember at ang mapait na mukha ni Gordon Go, natigilan siya saglit at pagkatapos ay mabilis na pinatibay ang tiyak na determinasyon sa kanyang puso. Piliing maniwala sa kakayahan ni Dylan. Kuya Dylan, pwede na ba ako? Sa sandaling ito, ang young master na si Gordon ay biglang nanginag ng mapait. Malinaw, sa kanyang bilog at pagkakakilanlan, mas malayo ang kanyang nakikita at naiintindihan, kaya ngayon ay lubos na ayaw niyang maging biktima ng pakikipaglaban ng mga Diyos at pagdurusa ng mga mortal. Gusto kong umalis ng mabilis, kung hindi, kapag dumating si young master Yang, huli na ang lahat. Go! Sa tingin mo ba papakawalan kita at masunurin akong kumilos? Baka mailigtas kita ng guilt depende sa mood ko, kung hindi, hihihi. Ngumisi si Dylan Ember nang marinig ito. Biruin mo, dahil handa na siyang gawin ito, si Gordon, ang mayabang na binata na ito, natural na hindi makakatakas. Bagamat kasabot lang, pero kasabot din naman, di ba? Ito rin ay makasalanan at nararapat kung ano ang nararapat. Ano? Nagbago ang mukha ni Gordon nang marinig ang mga salita, mapait ang mukha nito, ngunit hindi niya inaasahan na hahayaan pa rin siya ng kabilang partido ng ganito, na bahagyang nagdilim sa kanyang mukha, at medyo hindi siya komportable sa kanyang puso. Bagamat ang kabilang partido na si Dylan ay maaaring may isang napaka-nakakatakot na background, ngunit sa anumang paraan siya ay malakas at may ama ng direktor ng Bureau ng Kalusugan ng distrito. Napakaliwanag din ng kinabukasan, at ngayon lang siya dumanas ng napakalaking krimen, at isinaksak sa bibig ng nagninangas na sigarilyo, hindi siya nagpanik, at nakipagtulungan siya ng husto, sapat na ba iyon? Hindi pa ba sapat yon? Bakit hindi ka kumbinsido? Kung hindi ka kumbinsido, maaari mong subukang lumaban sa basurang iyon mamaya, ngunit sa ngayon, dito ko muna ito. Sa sandaling ito, tatalikuran ko ang kadiliman at itatapon ang aking liwanag sa liwanag. Mga kahihinatnan, maging mapagmataas. Binalik ni Dylan Ember ang parehong apat na salita sa kanya, habang nakatitig sa isa't isa na may malamig na mga mata. Totoo na ang Gordon na ito ay nagpapatakbo para sa iba, ngunit hindi bababa sa siya ay isang kasabwat, tama. Sarili mong problema. Kung hindi ka kumalma at hindi mo maisip ang ganito, pasensya na, apat na salita lang ang maibabalik ko sa iyo. Nasa sarili mong panganib ang kahihinatnan. Ako, naiintindihan ko.
Nagalit si Gordon nang marinig niya ang nakakondisyon na reflex, ngunit nang tumingin siya sa malamig na mga mata ng kabilang partido, hindi niya maiwasang manginig sa kanyang puso, at isang sinag ng takot ang lumitaw ng hindi maipaliwanag. Bilang karagdagan, naalala niya ang mga saloobin ni Carol Yang at Raisin dati. Tila sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Hahaha, as expected, alam ko pa rin ang mga pangyayari at gwapong lalaki. Bilasan mo pirmahan mo ako ng kontrata. May gagawin pa ako mamaya. Maya-maya, may lalaking nasa 20s na may kasamang mapaglaro. At mayabang na mukha ay ipinagmamalaki ang sarili. Itinulak ni Yang Yang ang pinto. Ngunit nang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang mga salita, bigla niyang naramdaman na may hindi tama at tumigil ang kanyang mga salita. Dahil nakita niya talaga si Gordon na nakatayo sa sulok na nakayuko, at isang lalaking nasa 20 anyos na nakaupo sa sofa sa kwarto, nakatagilid na nakatingin sa kanya at malamig na nakatingin sa kanya. Malinaw, ang taong iyon ay si Dylan Ember, na nag-isip ng tingin sa isa't isa at dahan-dahang nagsabi, "Ikaw si Yuan Yang. Ano ka ba?" Ang lakas ng loob na kausapin si Lao Su ng ganyan. Bang! Gayunpaman, si Yuan Yang, ang mukhang sase na lalaki ay narinig ang mga salita, biglang sumigaw, nagbibiro, anong klaseng tao siya, ikaw at ang kanyang mukha ay hindi pamilyar, maglakas loob na sabihin iyon kay Lao Su. Sa ganitong tono. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, nakita niyang biglang nanlamig ang mga mata ni Dylan nang marinig niya ang salitang lousy, at pagkatapos ay walang pag-aalinlangan, kumislap siya sa harap ng kabilang partido na parang multo, at hinawakan ang malaking makintab na buhok ng kabilang partido. Ulo, nabasag sa dingding sa gilid. Agad na nagkaroon ng pool ng matingkad na pulang dugo sa puting nyebe na dingding. Ikaw, ang lakas ng loob mong tamaan ng isang tao. Biglang napatulala si Yuan Yang, hindi niya maisip na si Dylan ay nang-ahas na manakit ng isang tao, at binugbog pa rin niya si Yuan Yang. Kung napakarumi ng bibig mo, wala akong pakialam na bigyan ka ng pagkakataong mabugbog sa hinaharap. Gayunpaman, nang marinig ni Dylan ang mga salita, sumandal lang siya sa kanyang tainga at sinabi, na nagpang-inig sa huli, at pagkatapos ay nanginginig ng husto. Tumayo ka. Habang nanginginig ang kanyang katawan, hindi niya maiwasang magtanong, ikaw, sino ka, sinong naglakas loob na talunin ako? Sino ako? Hindi mo alam kung anong nandito ka ngayong gabi. Ngumisi si Dylan Ember. Ngayong gabi, ako ba, sa iyo kaya itong Green Bamboo Medicinal Restaurant? Sabi ni Yuan Yang sa natigil ang boses. It's not mine, but this Green Bamboo Medicinal Food Shop belongs to my friend. You just bully others, buy and sell so casually, hindi ba dapat ako na ang bahala? Sabi ni Dylan Ember na may bahagyang ngiti. Ikaw, ako. Hindi ko alam na may mga tao sa likod nila. Ngayong alam ko na, ititigil ko na agad, at hahayaan ko na ang bagay na ito. Tila kung walang tao sa likod ng kabilang partido, maaari siyang pakawalan at walang batas. Siyempre, bagamat sinabi niyang ayos lang, kitang-kita pa rin ang galit at hinanakit sa kanyang mga mata, na nagpatunay na hindi siya kasing tapat ng sinabi niya. Napakadali kung hindi ka maghahanda para dito. Biruin mo, ano ang identity at status niya bilang Yuan Yang at Young Master Yang. Ang kanyang ama ay ang ministro ng departamento ng organisasyon ng lungsod, at siya ay anak ng lalaking iyon, ngunit ngayon siya ay binasag ng isang random na estranghero sa dingding habang ang kanyang ulo ay nakadikit sa kanya. Kung ganoon nga, saan pupunta ang mukha na ito? Kalimutan mo na, ano ang ibig mong sabihin sa malaking labanan ngayon, pang-aapi ng iba, pamimili at pagbebenta ng ari-arian ng kaibigan ko ng pilit, ewan mo lang, kalimutan mo na. Walang pakialam na sabi ni Dylan Ember. Talagang iniisip niya na ang mga hamak na ito ay dapat mag-ingat at magsanay sa kanila, kung hindi, hindi nila malalaman kung ano ang mali sa kanila. Malibang hindi ko alam, hindi ko maintindihan na may kasama ang kabilang partido. Hindi ba masamang mangbuli ng iba ng may kapangyarihan at kawalan ng batas, umaasa sa sariling pagkakakilanlan at background para pilitin silang bili at magbenta? Malubhang epekto sa lipunan. Kung hindi, ano pa ang gusto mo? Sa tingin mo ba, ako, Yuan Yang, ay madaling mabuli?
Gordon, hindi mo sinabi sa kanya ang aking pagkakakilanlan. Sabihin mo, kailangan kong ipaliwanag sa iyo ang aking pagkakakilanlan. Kung hindi, natatakot ako sa iyo, hindi ko alam kung gaano kataas ang langit. Nakangising sabi ni Yuan Yang nang makita niyang hindi pa handang sumuko ang kabilang partido, at tamad siyang magpanggap na apo. Alam niya na ang kabilang partido ay maaaring magkaroon ng kumpiyansa na manindigan para sa dalawang pariah, dapat ay mayroon siyang maaasahan, o ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi mahina, at alam din niya na si Yuan Yang ay anak ng *** ministro ng lungsod. Gayunpaman, sa palagay mo ba ay ito ang buong background ng aking Yuan Yang, lahat ay umaasa. Lamang, yun lang. Paumanhin, iyon ay isang malaking pagkakamali. 221. Muling lumitaw ang pagiging mapaglaro at pagmamataas sa mukha ni Yuan, tinitigan si Dylan Ember na may panunuya at paghamak, wala akong pakialam kung sino ka, o kung ano ang iyong background, ngunit ipinapayo ko sa iyo na lumabas at tanungin ako kahit saan. Sino si Peter Yang? Huwag mo akong guluhin, isang malaking tao na hindi mo kayang maging bayani miserable at miserable. Nang marinig ito, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng lahat. Dahil sa pinanggalingan ni Peter Yang, napakalinaw ng mga ito, at least sa urban area na ito ay tiyak na isa sa nangungunang pangalawang henerasyon. Sa banuan na ito, mayroon siyang gayong mga mapagmataas na kwalifikasyon. Nang makita ang pagbabago sa mukha at pagkabalisa ng lahat, malamig na ngumiti si Peter Yang Master Yang, tinitigan si Dylan Ember, at sinabing, ngayon, lumuhod kaagad at humingi ng awa, at sumigaw ng 3 beses, tatay, ako. Mali, at pagkatapos ay walang pasubali. Ilagay mo yung herbal food shop. Nakuha. Gayunpaman, bago siya makatapos sa pagsasalita, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang pisngi, at ang buong tao ay hindi sinasadyang lumingon sa isang bilog, at sinampal ng malakas. Seize! Nang makita ang eksenang ito, biglang tumahimik ang eksena. Walang mag-aakalang mangyayari ang ganoong eksena, lalo na pagkatapos na, ay report ni na Yuan at Yang Master Yang ang kanyang pamilya, ngunit sinampal pa rin niya ng malakas ang kanyang mukha. Si Gordon ay tanga. Yuan, nagpakamatay si Yang Master Yang. Si Jenny at Leroy ay mas tanga. Alam mo namang pamangkin yan ng isang senior official. How dare you and you dare. Alam mo ba kung sino ako, gusto mo bang mamatay? Ang mga baga ni Yuan ay sumabog sa mapaglaro at mayabang na mukha. Hindi niya akalain na nai-report na niya ang family name niya para ipaalam sa kabilang partido kung ano ang kawaila hilakbot na background at kung gaano kitikot ang energy niya sa likod niya, pero nasample pa rin siya, sinampal niya ng malakas. Paano niya ito matatanggap? Isa itong malaking kahihiyan. Nakuha. Isa pang malutong na sampal ang tumunog, at si Yuan, Yang Master Yang, ay tumalikod muli ng hindi sinasadya. Mukhang hindi mo talaga matindaan ang sinabi ko kanina. Napakadumi ng bibig mo, deserve mo bang batukan? Nakita ko si Dylan na kinusat ang kanyang mga mata at malamig na nakatingin sa isa't isa, ngunit itinaas niya muli ang kanyang kamay. Isang sampal na sinundan ng isang sampal na walang awang hinampas ito pababa. Nagkaroon ng mga hiyawan, at ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay lubhang kakaiba. Nakuha. Snap. Snap. Broken bar. Ang mga sampal na ikinabigla ng mga puso ng lahat ng naruroon ay tumama sa kanilang mga puso na sa tuwing makarinig sila ng isang tunog, ang kanilang mga puso at bibig ay kumikibot ng husto. Tumigil ka na sa paghampas, Huwag mong patulan, alam kong mali ako, huwag mong patulan, masakit. Ngayon lang, si Yuan, na napakayabang at mayabang, si Yang Master Yang. Bobo lang. Ngayon, hindi ko inaasahan na nailabas ko na pala ang tito ko, kaya hindi ko na nagawang takutin ang kabilang partido, at sinampal ako ng malakas. Isang malupit na ngiti ang binalangkas ni Dylan Ember sa gilid ng kanyang bibig, at bigla siyang sinampal muli at malamig na sinabi, "Stop hitting." What did you just say? Oh yes. Ngayon, lumuhod kaagad at humingi ng awa at sumigaw ng 3 sound dad. Naku, 3 beses kang sumigaw kay Lolo, mali ako, o ikaw ang nasa panganib mo.
Ito ang sinabi ng kabilang partido ngayon lang, ngunit pinanatili niya itong buo, nagdagdag lang ng maliliit na sangkap at ibinalik. Dapat lagi kang maging responsable para sa iyong sariling mga salita, tama ba? Huwag mo nang isipin, smack. Gayunpaman, biglang nagbago ang mukha ni Yuan matapos marinig ang mga salita. Hindi niya inaasahan na si Dylan ay maglalakas loob na hilingin sa kanya na gawin ito, kaya napahiya siya, at agad na tumanggi ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang problema ay sinampal siya ni Dylan sa susunod na sandali, at itinatak ito sa kanyang mukha na mainit, maanghang, at masakit. I can tell you in advance, although totoo naman na matigas ang buto, but it's best na hatiin ang sitwasyon at oras. Doktor ako, kaya alam ko na kung masampal ka pa ng ilang beses sa mukha, it is posibleng paralisado. Pinahikit ni Dylan ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti, malamig na kumikislap ang kanyang mga mata, papayo ko sa iyo na magmadali, lumuhad para humingi ng awa, at sumigaw ng lolo ng 3 beses. Kung hindi, ikaw ang nasa panganib. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay hindi maiwasang manginig, at pagkatapos ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na panginginig, at ang pagtingin kay Dylan ay naging takot. Obviously, alam nila, this guy is coming. Paralyzed, paralyzed. Ikaw, ako. Nang marinig ni Yuan ang mga salita, gusto niyang patuloy na sumuporta, ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Dylan at nakita ang liwanag sa kanyang mga mata, agad niyang naramdaman na ang kanyang puso ay hindi mapigil ang marahas na lumiit, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig, na parang may nakita siyang nakakatakot, halos nalilito. Dahil dito, mabilis na nawala ang tiwala sa kanyang puso, at ang kanyang mukha ay namutla. Sa huli, hindi pa rin naaalis ni na Yuan at Young Master Yang ang takot sa kanyang puso, at ang biglaang panlalamig sa kanyang puso. Napatulala siya, at bumagsak sa lupa na may tunog na parang lamok na tumawag ng 3 beses, hindi alam ang gagawin. Nang marinig ito, natural na walang pakialam si Dylan sa kanyang sinabi, at kaagad na lumitaw ang isang nasisiyahang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, pinitik niya ang kanyang mga daliri, at mahinang nagsabi, okay, maaari ka nang umalis, tandaan na huwag gawin. Ito muli sa hinaharap. Sa aking mga kamay, kung hindi, dapat mong malaman ito sa iyong sarili. Pagkatapos niyang magsalita ay umaktong wala siyang iba, at mahinang sinabi sa kanyang sarili, maswerte rin na kilala ko ang kapatid mo, kung hindi, hehe. Matanda ka na, mas mabuti pang maging agresibo, doon, huwag maghanap ng para sa iyong ama. Kilala mo ang kapatid ko. Natigilan si Peter Yang, ngunit hindi niya inaasahan na kilala ng kabilang partido ang kanyang kapatid, ngunit naglakas loob na bugbugin siya ng ganito, at ang kanyang puso ay natarante ng walang dahilan. Ngunit pagkatapos ay nagngangalit pa rin siya ng kanyang mga ngipin, nagkibit ng kanyang ulo at mabilis na dumausdas. Dahil natatakot siya na kung nandito pa siya ay patuloy siyang bugbugin ni Dylan Ember. Nang makita ang eksenang ito, hindi pupunta si Gordon, at hindi ito pupunta, ngunit sa huli, sinundan pa rin niya ang pagngangalit ng mga ngipin. 222. Damn, Gordon, hindi mo ba dapat ako bigyan ng paliwanag, how dare you lie to me? Nagmamadaling bumaba si Yuan mula sa Peony Hotel nang makita niya na si Gordon, ang nanaglakas loob na linlangan siya, ay naglakas loob na sundan siya, at kaagad ng walang galit, kumaway siya at tinampol ang huli sa noo, nagmumura at nagtatanong. At si Gordon ay halatang nabulag sa sampal ni Yuan, ang kanyang nakababang mga mata ay biglang nagpakita ng matinding madilim na kulay, ngunit hindi pa rin siya ng ahas na pabulaanan o mapangahas. Kung tutusin, malinaw sa kanya ang background ni Yuan, mas makapangyarihan kaysa sa kanyang pamilya. Kuya Yang, kasalanan ko ngayon, pero kailangan mo ring intindihin ang mga paghihirap ko. Ngayon lang dumating ang batang iyon kasama si Young Master Feng at ang kapatid mong si Carol ng personal, at sinabi sa harap nila na aalagaan kanya. Sabi mo naglakas loob akong lumaban. Pagkatapos ay hindi napigilan ni Gordon na magsalita ng may pagtatampo sa kanyang mukha. Anong sabi mo? Kilala niya ang kapatid ko at si Master Raisin, si Raisin. Nagbago ang ekspresyon ni Yuan nang marinig niya ang mga salita. Hindi niya inaasahan na magiging napakalihim ang pangyayaring ito. Fuck!
It turned out to be a little background, no wonder I dared to be so crazy before. Dapat mong malaman na kahit na ang kanyang tiyuhin ay isang mataas na opisyal sa lalawigan, siya ay isang kamag-anak kung tutuusin, ang kanyang ina ay may asawa, at ang apelyidong Holmes ay hindi isang lampara na matipid sa gasolina. Ang kanyang ama ay ang bagong alkalde ng lungsod na ito, at sa likod niya at ang mataas na ranggo na si Sawyer. Ngunit ngayon, ang kabilang partido ay talagang dumating kasama ang kabilang partido, at sa harap ni G. Raisin Holmes at ng kanyang kapatid na babae, sinabi niya na siya ay lilinisin. Halatang hindi maliit ang background, kaya confident siya. Ngunit gayunpaman, nang isipin niya na ang apelyido ng kanyang ina ay Reed at ang kanyang tiyuhin ay isang mataas na opisyal sa probinsya, lahat ng uri ng lakas ng loob ay bumalik, at hindi niya maiwasang mapag-alitan, pagkatapos ng insidenteng ito ngayon. I have passed. Dahan-dahan lang, at ngayon sasabihin mo agad sa akin, anong nangyari ngayong gabi, ano ang nangyari bago ako dumating. Oo, pasensya na, young Master Yang. Hindi napigilan ni Gordon na magalit nang marinig niya ang mga salita, at isang manipis na ulap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kung hindi niya ginawa ang mga bagay para sa iyo, Yuan, ngayong gabi, paano ito magiging ganito? Matapos ma-repair ng ilang sandali, at ma-target ng devil, mas maganda ka ngayon, ibig mo bang turuan ako ng leksyon? Matapos ang pag-iisip tungkol dito, hindi niya maiwasang magkaroon ng walang awa na pag-iisip sa kanyang puso. Inilibot niya ang kanyang mga mata at nanginginig na sinabi, Young Master Yang, bakit hindi natin kalimutan ang tungkol sa gabing ito? Medyo nakakatakot ang background ng kabilang partido. Fuck your bullshit, forget it. Forget it. Hindi pa ako naayos ng ganito paglaki ko, tingnan mo ako, tingnan mo mukha ko. Kung hindi ko siya mapapatay ngayong gabi, ako yung Yuan ang pangalan ay isusulat dito mula ngayon. Ngunit nang marinig niyang Yuan ang mga salita, para siyang pusa na naapakan ng buntot, at galit na galit siya. Wag na lang. Niloloko mo ba ako? Yuan, at Young Master Yang, kailan siya dumanas ng mga karaingan noong siya ay lumaki? Nakalimutan na ang lahat ng ito. Sa hinaharap siya ay nasa inner circle ng Banuan City, at maging sa inner circle ng Jiangling Province, paano pa rin siya magkakasundo? Nawala ang mukha. Malinaw na naiintindihan ni Gordon ang disposisyon ni Young Master Yuan, ang hanggal at mayabang na binata na ito. Alam niya na ang batang ito ay hindi makayanan ng pagpapasigla, at siya ay pumutok sa kanyang buhok kapag pinasigla niya siya ng walang kabuluhan. Not to mention na hiyang-hiya talaga siya sa mga sandaling ito, namamaga ang mukha niya, parang baboy. Kung gayon Kuya Yang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Gordon na magbalangkas ng pagngisi sa gilid ng kanyang bibig, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mukha. Hindi madali. Isumbong ang krimen. Sina Yuan at Peter ay hindi inaasahang nagkaroon ng napakalinaw na pag-iisip sa pakikitungo sa kaaway, tanging ang kanyang mga mata ay malamig at nagtatampo at pinagalitan, tatawagan ngayon ang Public Security Bureau, at bugbugin ang mga tao sa harap ng mga mata ng lahat, sa palagay ko siya ay magiging lawless talaga. Dati, nang makita niya ang mayabang at walang prinsipyong mga salita ni Dylan para maging makatwiran, talagang medyo nagkasala siya, at naramdaman niyang hindi ganoon kadali ang mga bagay. Gayunpaman, ngayon siya ay labis na nagalit kay Gordon, isang panunuya, na bigla siyang nadala ng galit, at nangakong hahayaan si Dylan ng walang pagkain. Pagandahin mo siya. Siyempre, bagamat tuwang-tuwa siya, hindi naman talaga siya nawalan ng malay, bagkus ay may tiwala siya sa kanyang mga kartihan at background. Hindi banggitin ang posisyon ng kanyang ama sa Orebo Department ng lungsod, ang kanyang ina ay mula pa rin sa pamilya Reed, ito ang pamilyang Reed. Sino ang hindi nakakakilala sa buong Jiangling Water People? Kaya kahit na ang kabilang partido ay kahanga-hanga, hindi siya naniniwala na ang background ng kabilang partido ay maaaring mas malaki kaysa sa langit, mas malakas pa kaysa sa pamilya Reed. Imposible lang yon, okay? Iniisip ito. Sa ganitong paraan, parang may laman siya sa kanyang puso, at siya ay komportable. Agad niyang inilabas ang telepono na may malungkot na mukha at nag-dial ng isang numero.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang tawag ay konektado, at malamig na sinabi niya, "Hey, hello, Kuya Vulture. Ako ito, Yang Yuan Chao, tama. Hindi ba ito ay isang problema sa aking panig? Siguro kung makakatulong si Brother Vulture ako. Okay, nasa ilalim ako ngayon ng Peony Hotel, hihintayin kita dito." "Oo, Young Master Yang. Huwag kang mag-alala, may dadalhin ako ngayon. Malapit na ako." Isang nakakabigay puri na boses ang nagmula sa mikropono. Nang marinig ang tono ng kabilang partido, tila nagkaroon ng higit na kumpiyansa sina Yuan at Young Master Yang. Ang sulok ng kanyang bibig ay hindi sinasadyang gumuhit ng mapaglaro at mayabang na ngiti. Pagkatapos magsalita ng ilang salita, ibinaba niya ang telepono at sa wakas ay sinabi sa kanyang sarili, "Damn, shit, maglakas loob kang basagin ang iyong ulo, Young Master Yang, Lolo Yang, tingnan natin kung paano kita lilinisin ngayong gabi. Huwag gawin, masunurin ka, lumuhad ka sa lupa at tawagan si Lolo, ang pangalan ko ay Yuan." Kaagad sumulat ng baligtad. Halatang naalala niya ang nakakahiyang tagpo noong napilitan siyang lumuhad at humingi ng awa at tawagin siyang Lolo. Dahil dito, sumabog ang kanyang mga laman loob at labis siyang nagalit. Lahat ng uri ng emosyon ay unti-unting nawala ng dahilan sa kasabikan. "Sa dami ng naipon ko, lalo akong nangako na babayaran ni Dayla ng presyo. Hayaan siyang mamatay ng husto." Gayunpaman, hindi niya alam na kung tumahimik siya sa sandaling ito, tatawagan ang kanyang kapatid na babae, o tatanungin si Master Feng, marahil, wala ng trahedya para sa kanya. Ito ay isang tipikal na hakbang-hakbang upang itulak ang iyong sarili sa kailaliman. Tulad nito, hindi napigilan ni Gord na ibaba ang kanyang ulo at ngumiti na may nanginginig na ngiti. Hanggang ngayon, sa katunayan, hindi niya alam kung sino sina Dylan at Yuan ang mas makapangyarihan. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya ngayon na tinutulak ang 2 taong ito na kumagat ng mga aso. Anyway, pareho silang may sama ng loob sa kanya ngayon, kahit kagatin ng aso ang aso, maiibsan niya ang galit niya, at tama na. Talagang aso na hindi nagbabago para kumain ng shi, binigyan kita ng pagkakataon, at hindi ko alam kung paano ito pahalagahan. Kasabay nito, sumando si Dylan sa isang pribadong silid sa itaas na palapag ng Peony Flower Hotel, at bumulong sa sarili sa gilid ng open-air landscape, halatang may alam. Dahil ngayon lang, binato niya ng maliit na spell ang kamay ni Yuan at Peter, at nagawa niyang obserbahan at panasan ito sa loob ng quarter ng 1 oras, at marinig ang lahat ng eksena at tunog sa paligid niya. Kaya ngayon ay natural na niyang alam na ang kabilang partido ay hindi pa rin sumusuko, at tila nais na gumamit ng ilang paraan upang makahanap ng ilang mga pagkakataon upang maghayganti sa kanya. Kaya parang naglalaro na naman. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.